Sorry about that, guys. Siyempre, redraft, kailangan maglabi ulit yung mga team natin. Here we go. Yes, ito na mga kaibigan. So, anything can happen dito. Sa game number 3 kayo, kung anong nostra nyo. Ano ba sa tingin nyo? Sino dito sa dalawang team na to? Don't forget to comment dyan sa ibaba kung sinong sinusuportahan nyo. Pero to be honest, sa inyong lahat tayo dito, panalo sa pagpanood For sure. pa lang nitong ng series nitong dalawang team na to. And so far, I think nawawala na yung focus ng NXP for going for bans agad on the tanks, the big tanks, which is very, very good para kay Chuck. Baka, feeling ko kung yung execution, first pick tank na ako, no? Exactly. Kasi for sure may mawawala eh. And the bans are for the Yuzong. I think Yuzong obviously deserves a lot of banning. Despite the nerf, kahit na-nerf na itong hero na to, napakahapdi pa rin talaga. Especially pag nag-compress yung mga kalaban mo sa paligid mo, aabsorban mo lahat ng ano. Exact. Saka ano din mostly yung Yuzong heroes, players natin is on the execute. Oo. Parang, di ba pagka kumuha ka ng medyo, going back dito, I really like the first pick dito na execration na having the Pharsa. And what that makes me think that NXP Solid are willing to give the Pharsa as long as makuha nila yung Kufra ni Yawi. Yeah, and Yawi actually is going to be on a very comfort hero here para sa NXP Solid, which is that Kufra. And I'm pretty sure medyo napangiwi ng konti si Chakno doon. I'm pretty sure gusto niyang mag-highlights dito si Chakno din, di ba? Pero of course, it will be the most solid picks from NXP, which is that Ling from the last game as well. Totoo yan, Kuya Rockard. What I'm thinking right now is that kung kukunin na ba nila kagad dito yung hero ni Chakno kasi Atlas is still open. But if they're gonna be miss this opportunity, posibleng maban dito. Pero yun na nga, they're gonna be taking down the Atlas. Kasi if ever man na, sabihin na natin, yes, may tank na ditong NXP Solid, but still, this is a 10 hero ban mga kaibigan, and most likely mababan niyang Atlas. So, I guess medyo nandun tayo sa part ng ng comfortable picks nilang lahat to eh. I mean, eto Max on Pharsa, Benny Cutie sa Cho, Chakno on Atlas. Meanwhile, yung kabila, ganun din. Yes, and on the other side, NXP, siya din yung isa sa mga pinaka-solid na, aside from Chakno, siya din yung isa sa mga pinaka-solid na Khalid player na nakita natin from last week, where ginamit ng NXP yun and they won in a very big way. Now, yung comfort heroes naman ngayon is, naisipin natin is, kamusta kaya? Sino kaya gagamitin? Ni Kuya Billy Boy. Yun ang malaking tanong. Wait, anong pang sidelane pa ba? Sige, pwede natin pag-isipan dito. What are the sidelines na pwede pa rito kay Kuya Billy? Makakita kaya tayo dito nung dati niyang ginagawa na yung Grak sidelane. Uy, iba yun, no? Oo, medyo kakaiba yun. Medyo hindi siya yung makita mo lagi kasi technically Grak is very difficult. Napakahirap niyang gamitin sa side lane kasi clear na clear and then you're forced to rotate everywhere else. So minsan naiiwan yung lane mo. Pero again, na-pull off naman nila yung last season. I think that was last season. Yes, last season. And who knows, it could happen here. Pero Rene J ban on the Hellcourt is something na dapat talaga irespeto din ng Execration and they did that. Yes, yun na nga mga kaibigan. What's gonna be the pick dito for Rene J? So I really like the band din ng Hellcourt Oo, kasi isa rin talaga yan sa mga heroes ni ni Rene J, and the Cho na nasa kamay dito ni Benny Cutie. Comfort na comfort yan for Benny Cutie. And Esmeralda is ban, and that might be parang familiar to Yes, I mean Gato Kacha, probably baka magpalit sila dito. Will Rene J be the one to use the Khalid? Kasi I think MB is the one who's using the Gato Kacha for the side of NXT Solid. That's true. Kanina, he was the one who used it, and pwede din namang si Rene J going for the offlane Khalid, which is uncharacteristic, pero it still works, and tama pa rin naman sa roles. X-Borg's gonna be the, I think that's gonna be the safest way to pick it on the side lane. And wow, ladies and gentlemen, this can be Hates Lancelot. Isa to sa mga comfortable picks din dito ni Hate. Yeah, yan si X-Borg. Kahit bugbugin mo ng bugbugin yan, only armor yan. So, it's going to be, kahit pag initan yan ng, NXP ngayon, okay lang. Kasi pag nag-immortality ka, bumabalik yung armor. So, yung Firaga armor is going to be a big headache for them to deal with. And Hate gets a big comfort pick on the Lancelot. Napaka-komportable ni Hate dyan. Totoo yan. And I think, I was thinking kay Chester kanina if they're gonna be picking the Chango. But I think the Kagura, it actually makes sense in terms of team fights. Diba? I mean, ang bilis na, yun ng overturn.
Pero ikaw, Kuya Rockhart, the game has been set. Nandito na yung mga heroes dito ng ating mga teams. Who would you pick? Yeah, I give you the first one. Sino sa tingin mo dito for game number 2? Game number 2, I think this could be an NXP fight. Although yung last pick nila, medyo kinabahan ako sa Kagura. Depende sa performance ng Kagura, I still think NXP will win this. Alright, NXP solid para kay Kuya Rockhart, but ako gusto ko yung mga picks dito na Execration. Sobrang comfortable nung picks ng Execration. Sobrang 50-50 ng labanan na to. Exactly. And ito pa, lalo na to, if katulad kanina, di ba si Zapno yung laging nagiging target nila. Now, he's on the X-Borg, probably a high survivability rate doon sa side lane. So hindi siya ngayon basta-bastang mapapasok, given na first item noon is Immortality. I definitely gonna be picking Execration dito sa game number 3. Alright, so, let's medyo have a 50-50 split here. Decision Split na nga. Oo. It's gonna be a big one, ladies and gents. Ready na ba kayo? Kumain na ba kayo? Dahil ito na ang huling laban ng NXP versus Execration sa araw na ito. Yes, yun na nga mga kaibigan. Sino dito ang mag-uuwi ng bragging rights dito sa dalawang team na to? Pero ito na hinihintay nating mga TP at saka mga stickers na pinangako sa atin ni Kuya Zapno. Pero look at here on the mid, ang ganda ng mga pokes nila dito, Kuya Rockhart. Oh my God, the pokes are real and that's going to be a very hard lane to fight here. Lalo na ngayon si Eto Max, naka-Farsa siya. One of the best supports obviously in the game right now with so much range and damage output early on pa lang. So, Execration, expect ko na kayang-kaya ng kontrolin yung early game with the help of these two people. Pero syempre, titignan natin kung paano ang pasok ng NXP. Hindi nila papayagang free na buff lang to and guguluhin lang nila. Hate will still get the buff. Ang galing nung ikot doon ng NXP solid. I mean, trying doon. Pero ito, mukhang maaabutan yata rito. Chuck, no, spotting out, trying to deny the purple buff dito. Kami naman, sabi nila. Oo, but Rene J, tama lang din yung dating niya rito. Mukhang masisecure naman dito ni H2O yung kanyang buff. Yep. Very close to level 4, so I think we will expect a lot of big team fights here. Pero again, what is going to be the setup? Paano kaya yung gagawin ng NXP dito to actually invade? Kasi this is gonna be a difficult jungle to invade. Hindi nila magagawa yung mga usual na ginagawa nila na papasok sa jungle nung walang problema. They actually will have to deal with so much threats mula sa Execration dito sa laban na to. Most likely. Pero siguro gonna be giving the reason why I actually picked for the Execration. One thing is Farsa, I mean, one of the best support heroes talaga, I think, on this meta. Then, number 2 is the Renejade's hero. Kasi, to be honest, sa mga nakikita ko, ang dami kong to be honest. Pinansin nga ni Prof B kanina yun eh. Pero, nagsasabi kasi ako ng totoo. Yun lang gusto ko sabihin. Si Renejade kasi... Rob Luna does not lie. Oo. Lagi ko siya nakikita sa mga offensive type ng heroes. Like, yung kanyang Cho, yung kanyang Hellcurrent. Pero, if you're gonna be giving Renejade a defensive hero, kumbaga may part sa akin na hindi natin na ma-maximize si Renejade. Nasasayangan ka. Oo. Sa pick na yon and it's a good pick. Pero it's on the wrong person. Yes. I mean, I'm not saying na hindi kayang laruin ni Renejade sure ang Gato Katsa. But what I'm trying to say is that there are certain heroes na best talaga para sa kanya and the draft actually countered somehow yung mga heroes ni Renejade. Yeah, and that's actually something that you will need to deal with talaga. I mean, if you're on the team, 5 lang talaga kayo eh. Like, no choice. Kung kailangan nyo talaga ng isang extra frontline tank, you will need to adapt. And that's something na magandang testing din yan. Magandang testing din yan para sa NXP, no? Na meron silang mga hero na hindi mo usually makita na gamit nila. Pero, if they can pull it off here in the highest level of play dito sa MPL, that's saying something. That means napaka-multi-talented mo. Napakadami mong pwedeng gawin for your team which adds more value to you as a player. Exactly. Totoo doon. I mean, you actually nakuha mo lahat ng mga points doon, Kuya Rockhart. Ang isa pa dito, mga kaibigan, ang laki ng burst potential kasi din ng Execration from the of course, nandun yung Cho could be able a very good pick-off. Tapos somehow, of course, the Farsa with the Feather Airstrike, di ba? Parang ang bilis mag-deal ng damage. Parang may instant -1 kayo pag may nahuli si Benny Cutie. Parang ganun, no? And the Farsa is something that you need to really look out for. And si Ito Max ba may gamit? Sobrang, it would be a different story siguro kung napunta to sa
kung napunta to sa NXP because Chester is very good on that. Oo, actually both of them are good Farsa players. Very good Farsa players. Ang inisip ko lang talaga yung Kagura pick, how does it deal with the Farsa pick? Diba? Sa early game, obviously lamang na lamang kasi si Farsa. Pero pag nagkumpul-kumpul na kayo, tas hindi nyo napansin yung Kagura, dun na nagkakanda-leche-leche yung lineup. Totoo. So, depende sa sitwasyon, depende sa posisyon pala, ni Chester sa magiging laban sa mid-game. Pero again, medyo mid-game pa yun para sa akin. Ang problema kasi sa sa isang Kagura is that he actually needs a little bit of time compare sa isang Farsa. I mean, Farsa, kailangan lang niyang mag-level 4 and that's it. I mean, kahit Arcane... Kahit no items pa, no? Oo, kahit Arcane boots lang. Any boots, to be honest. Kaya niyang i-mag-deal ng enough damage. But that's a different for Kaguras. Ang difference lang nila probably is yung mechanics nila sa mga team fights, which is after ng Feather Airstrike, mas malaki na yung maibibigay ng isang Kagura. But will they be able to have that time para magkaroon ng item din si Chester? Yun ang kailangan nating tignan. And nagiging solid, nagiging klaro na kung ano yung mga win condition ng ating mga manlalaro dito ngayon. Yes, yun na nga. Pero still, medyo nagiging cautious sila dito. This is not what we've seen on the first 2 matches nila. And I think ang unang sagupaan natin dito paglabas pa ng first turtle eh. Yeah, for sure, the first turtle is going to be the biggest deal. Lalo na si H2O. Matang-mata niya yan. Like, if he does not get the turtle early on, that's gonna be a problem. But looks like it's gonna be a team fight here sa mid lane. Mga kaibigan, si Hate na nadulas yata dito. With H2O picking up the first blood. I think he wanted to dive further. Ang maganda kasi doon, Kuya Ra, ang ganda ng pwesto din doon ni Renny J. Naka-ready yung niya doon, yung tawag dito, yung pag-taunt niya doon, tapos naipit sila, even with the Jeet Kune Do doon. Pero, wow, what a very timely play doon for pero dito tumalon si Yawi not being hitting with Benny Cutie and ang daming TP kong nakita doon. Yep, that's a lot of TPs and Benny Cutie showing na napaka-confident niya, kayang-kaya mag-survive there on the bottom lane. Pero ngayon, Turtle in 10 seconds, ano ang magiging reaksyon ng Execration dito? Yes, but still, they're still waiting na mag-level 4 dito. Ito yung yung timing minsan pagka sa Purple Buff, pag kinuha mo siya agad, sumasakto siya sa labas din ng Turtle. Exactly. So, ito na yun. Now that meron ng buff si Hate kahit paano, wala siyang orange pero may blue siya, so kaya niya mag-skill spam ng konti para maging mas komportable sila dito sa laban, sa ilalim ng Turtle, which is mangyayari na yata in a few moments. Execration, inunahan na agad ang NXP. NXP going in and starting to do the collapse. Yes, pero wala yata ditong pangpalipad si Eto Max, but the ultimate coming from Yawi will be there just to secure. Chester will be taking down that Farsa. One man down for the side of Execration. But ito na kaya, kukunin na kaya nila dito ang Turtle ng NXP Solid. Nga ba sinasabi natin mga kaibigan, now NXP after 1 kill lang on Ito Max, si Farsa pa nawala. No more vision and no more damage output. They could do this, pero syempre dahan-dahan muna. Chakno, gahanap ng pwesto, looking for the big fatal links. Secured by Renny J ang Turtle, hindi nabigay kay H2O. Ang ganda ng Fatal Links pero hindi enough yung follow-up dahil si Eto Mac, isa lang yung tumama dun sa Feather Airstrike. Raging Sunstorm will be there. Yawi dito, pinapakuluan, pinapainitan dito ni paring Zapnu. H2O going all in and MB still alive doon sa may bandang likuran ng NXP Solid. Napakagandang pasok nun. Of course, we still have a sacrificial lamb here. Yawi going down, pero again, Turtle on the wrong target. So, masakit-sakit si Renny J dito. Akala yata niya health pa siya eh. Ang maganda sa ginawa doon, router ng NXP Solid, is hinold nila si Chakno. Kumbaga, hindi nila pinilit yung Lord. Then, yes, nakakuha na magandang Fatal Links. At actually, tatlo or actually, 4. Pero yun nga lang, hindi umabot doon yung backup dito ng Execration. Still, hindi ko be able to pull off at least killing Yawi on the process and MB medyo nabuhay siya doon. Ang pinakamalaking doon is nahuli si Hate. Yeah, sobrang sayang nung engage si Chakno kasi yung follow-up kulang lang din. Tapos nahuli pa nga si Hate. Which is naging napakalaking problema dito para sa Execration. Now, it is going to be NXP barreling down! Beautiful Tiger's Revenge and the Fatal Links para makaganti. Pero makakatakas naman ng NXP doon sa engage na with Renny J with the zone. Grabe! Panigurado? Grabe. Kuya Rockert, sobrang MVP ng mga galawan dito ni Yawi. I mean, yes, with the Tyrant's Revenge doon, huli niya kagad yung dalawa. At then as well, Renny J just zoning out with the Avatar of the Guardian, giving an anxiety dito kay Eto Mac. Hindi siya basta-bastang makapag-feathered airstrike. That's kasi true.
pwedeng-pwede siyang biglang talunan ni Renny J. And Renny J definitely knew when to go in. Hmm? Kailangan nila i-secure yung tower na yun. Kailangan nila ma-secure yung HP din nila H2 kasi napuwersa din sila H2 na mag-Tempest of Blades para makaiwas sa damage output. And syempre, Avatar the Guardian, great zoning tool. Kahit hindi tumama yan, basta takutin mo lang yung kalaban mo, nagawa mo na yung trabaho mo. Exactly. Looks like Hate dito, hindi nakakakuha ng the usual place niya sa kanyang Lancelot. Lagi siyang napipick up dito, mga kaibigan. Feather S9, look at Yawi, look at the Avatar of the Guardian from Renny J hitting the Farsa. 2-man down para sa side ng Execration. May Fatal Links pero hindi enough. Chakno dito, mukhang mapanganib. Habol na. MB will be taking down the Atlas and that's gonna be a 3-man down for Execration. May susunod pa nga yata na card. That's gonna be Zapnu almost killing everyone from the side of Execration. Benny Cutie just getting a consolation tower dito sa bandang ibaba. Mga kaibigan, ang score 1/10. Nako po, delikado sa social media ang mga ganitong score. Nako po, oo, napopost ang mga ganitong score, mga kaibigan. We will have to see if Execration kaya ba nilang i-tilt back ang laban na to because that is becoming very difficult for them to win. Lalo na ngayon si H2O nakuha na yung turtle na dapat sa kanya. They will go for a fight once more on top lane. Ayaw pa magpapigil, ayaw magpawat. NXP, they will have control of this game with a almost 5,000 gold lead. Oo, grabe. I mean, H2O dito, mga kaibigan, ready in the zone. 504 KDA. Literal dito, Rockhart. Talagang nagsusnowball na rito ang NXP Solid as of 7 minutes into the game. They could be potentially na mag-deny na rin dito. Pero si Hate doon na naman yung nahuli. Same spot? Same spot. Ang matindi rito, kung ano yung score ni H2O, yun naman yung kabaliktaran nung kay Hate. Baliktad na baliktad as in. I cannot believe my eyes. Okay, here we go. Tuloy-tuloy. H2 ayaw pa rin mapigil with Chester in danger though with the last Insanity. Zapnu na-takedown naman niya ang kanyang karibal. Pero for the meantime, lamang pa rin on the map. Everyone else starting to get in position for a big push. Totoo yan, mga kaibigan. 4,000 lead pa lang naman dito ang NXP Solid. And what's, at least there's still gonna be a good juice for Execration because they do have here the Forza that could be able to withstand or at least go into the late game. That Way of the Dragon ni Benny QT pero hindi yata enough, but the Feather Airstrike will be there. Chaknu will be taking down the life dito ni Yawi. And Avatar of the Guardian out for Renny J. Yep, dahil doon, and of course, they will still get something for that. Ang problema dito, nagiging hit or miss na, slowly yung mga engage ni Yawi magiging problema kasi pinsan pag sobrang ganda ng momentum mo, mapapa-go ka na mapapa-go. Oo, kumbaga parang parang in-hit ka eh. Oo, in-hit Oo, eh, gigil diba? na gigil ka. So parang you have the momentum, you tend to probably commit mistakes kasi nga more on aggression ka going forward. Pero ito, mukhang triangle Behind enemy defense yung lines. pinapakita rito for Benny Cutie pero yung Sipa, kinounter ng Tempest of Blade. Pero Where you H2O, going? para sa likod, eto Max, tamang-tama yung pasok niya pero ang bilis tumalon sa pader doon ni H2O and still gonna be alive dito sa laban na to. Grabe yun. Wala akong masabi doon. Natahimik ako. And of course, makuha pa rin ng NXP yung turtle sa top lane habang nangyayari lahat ng to. H2O should have died. Oo. Pero hindi pa rin talaga. Isang ano na lang yun eh. Isang one hit na lang Isang yun one hit, isang kiliti. Look at that, mga kaibigan. My Yawi gosh. dito trying to check on the bushes dito. Mga kaibigan, still, this is an NXP Solid. A game to lose para sa kanila. It's up for Execration to hold dahil isa na lang or probably yung torrent nila dito ay nauubos ng paunti-unti sa kanilang tier 3 turret na lang halos yung nabubuhay sa kanila aside from the top lane. That's right. And I think gusto na rin tapusin ng NXP Solid yung bottom lane second and yung top lane second. So this is a lot of gold. Isang katutak na gold pero mahuli ba nila sa H2O? Will be going down there. Yawi with a big engage. Fatal Links mag-isa. Ganong kakamahal. Neto. Buhay pa din! Buhay pa din! Kuya Rakay! Grabe naman si Boss Yawi going Oo. down with the last Insanity. Pero looks like H2O kuha pa rin ang target sa gusto niya. That's Zapnu once more on this X-Board. Grabe, still 4-man down sa Execration. Si MB tumambay na sa base dito ng Execration. Sabi niya, ako na ang bahala dito mga tol. It's gonna be Eto Max na lang ang buhay. This could be it! This Rockhart. could be it, man. A very, very strong finish kung sakali. NXP wants to go in. Tower lock, base lock agad. Pero, Buhay looks pa! like Eto Max. Wala minion wave!
Walang minion wave, sinakripisyo yung sarili niya para maklear. Oo, wow! Buti na lang nandoon si Eto Max. Hindi pa tapos yung akalain yung laro dahil nandito pa ang execration. Di pa. Humihinga pa mga kaibigan. And it's still going to be a 9K goal lead, a very solid one at 10.5 minutes. Pero, again, hanggat hindi bumabagsak ang base, hindi pa tapos ang labanan. Hate going out to the Phantom Execution. Pero ang problema, bawas niya. Nasaan na? 0-6-3 on that Lancelot. Yes. Ang kumbaga parang ang naging play doon ni Chuck, no, sa tara, tanggalin na muna natin sa equation si Yawi. Pero grabe yung kunat doon ni Yawi. Yes, nakahuli. Pero ito, mukhang ang speaking of huli, that's gonna be Chester. Pero si Emby rito, mukhang siya yung susunod. Look at the damage. Eto, Max, dito medyo nararamdaman na ng NXP solid. Medyo kailangan mo nang i-hold ng NXP yung kanilang aggression kasi pwede pa din kumambak dito ang execration. Yep. Malaking bagay yung -1 and again, kita nyo naman walang 0-6-0-6. Pag nag-item lock, pag nag-late game, lahat na kayo full items. Kahit Yes. anong standing yan, ganun pa rin. So I think yun yung ginagawa, sinusubukang gawin ng execution ngayon. As in, clear mo lang lahat ng minion waves hanggang umabot na naman tayo ng 30 minutos dito at pantay-pantay na naman tayo. Feeling ko, pinlano ni Ginoong Valdez to eh. Tingin ko. Nasabi niya, sige, paano muna natin sa early, tapos comebackin nyo. Then, Yung sa malaking dulo, comeback. bahala na kayo kung sino makakuha. Oo. No? Good luck, di ba? Oo, Good luck good kung luck na lang. mangyayari yun. And tingnan natin kung magiging sagot ng NXP is patagalin pa ba natin? I don't Or- think so, kasi Luminous Lord na to, Kuya Oo, Rockart. big deal na to. And Chakno, all eyes on Chakno dito. Kasi ngayon, kumpul-kumpul kayo, there's a good chance na mahuli kayo if you don't keep your eyes out. Ang problema, execution, ang sagot nila, ayaw namin. Hindi kami papatol. Anong akala nyo sa amin? We will wait on the base and we will try to fight you pag dumating na yung Lord. Oo, totoo yun. Kasi Confidence, it's gonna be risky for them to be able to dive that one out. Yes, there's a potential na manakaw nila yon, pero up until what extent, di ba? That's So true. I think they could be able to hold pa rin naman, like what we said, meron silang Farsa dito that still have an item naman. May Lightning Truncheon na si Etomac dito. Could be able to deal damage. Probably makuha, I think basag naman na yung top lane talaga nila. Yes. So it's gonna be okay. So ang sagot dito for NXP Solid is, kaya ba nila na i-hold yung mga lanes na halos sabay-sabay? Kasi kumbaga yung Lord, hahayaan na nila yan. Tama. So, Tapos if-flow na lang nila yung Oo. mid tsaka yung bot. pagsasabayin Oo. nila yung gitna saka yung ibaba. So, ang tanong is, kaya bang madepensahan ng execution And ang I think ito three-lane yun push? Mukhang sakto to. Sakto to, Kuya Rockart. Here we go. Sakto, sabay-sabay. Let's go! Will it be a big team fight or will it be a separate fight on top, mid, and bottom? Let's see, Kuya Rob. Oo, yun na. Tumalon doon si Renny J. Pero the Lord is still alive. Pero wala na yatang minion wave doon sa ibaba. Pero mukhang babasag yata. Look at H2O. Just targeting pero nawala doon yung catapult. And still, Grabe! what a perfect Nadepensa defense. nila yun. Oo, timing din. Ang ganda rin kasi ng mga minion wave clear ng execution. Still, the middle lane can be taken down. And yun na, inulti na. Nag-last insanity na doon si Zapno. Grabe Just yung wave to be able clear. to clear down the wave. And QT, tumalon doon si Yawi. Dinikit sila lahat doon sa may torre. But the Fatal Links will hit on too. But the Deathless of Blade will be there. It will be enough nga kaya. But H2O, mapapatay ni Zapno. Chester going in para doon sa atas. Medyo unti naubos niya dito ang NXP Solid. Eto, Max having a triple kill and as well with Hate na buhay pa rin. Unang patay niya yon, pero at sa shutdown and a wipeout dito, sabi nila dito, takbo na mga tol! Takbo! Pinapatakbo sila ngayon ng execution. Yung boss nila for sure, takbo kayo sa mid lane, go for it, and take it out as much as you can. Rockart, kaya ba? Kaya ba? This is 20 seconds on the death timer dito ng NXP Solid. Mukhang Oh my kaya to. God! Kaya ta! Tingin ko kaya to. Kaya to. Hold I nila can't to. believe Medyo it. tinatangkin nila Tatangkihin dito. na nila yan for sure. Dako po, mga kaibigan, that's gonna Yung be base! Dako Yung po, yung base! base! Yung base! Ayan Pinunta na! nila dito. Execution, taking I can't believe it! number 3! Oh my God!